Eto naman ho mga kababayan, no? Ito po ay kay Commodore J. Tariela versus Sas Rogando Sasot. Si Sas Rogando Sasot. Kasi madami ho ang nagtatanong, bakit kaya kinasuhan? Ano kaya ang dahilan ng pagkakaso ni J. Tariela dito kay Sasot? Ano po? Eto, may paliwanag po dito. At kung ano po yung mga ipinost daw po ni Sas. Magandang tanghali, Nel. Ayon sa kampo ni Commodore J. Tariela ay may mga content sa social media itong vlogger na si Sas Rogando Sasot mula nga noong July hanggang October ng 2024. Yeah. Kasi ang pakiramdam po ni Commodore J. Tariela, mga kababayan, talagang personal yung mga atake, etc. Ano po? Sabi ni Pilipino Ako Channel, malamang ang pinost ay mga fake news. Alam niyo ho, nakakalungkot mga bossing. Bakit po? Kasi itong mga tao na ito, sila J. Tariela, yung Department of National Defense, yung mga Coast Guard natin, biruin niyo po lumalaban po para sa karapatan ng ating bayan, para po doon sa ating mga teritoryo. Hindi maagaw, hindi masakop ng ibang lahi, lalong-lalo na China. Pero sila pa po ang inaatake ng mga kapwa natin Pilipino, no? Na tingin ko sila yung pinupunto, no, ni Katrina Ponce Enrile na binabayaran ng China para po sirain ang sarili nating gobyerno. Kasi ang style ng China, sige, bayaran ko kayo. Bayaran namin kayo, sirain nyo, kayo ang lumaban versus doon sa gobyerno ninyo, versus doon sa mga kaaway namin, versus doon sa mga nagtatanggol ng inyong mga teritoryo para kami nakaganyan lang. No? Hinahayaan namin kayo, pinapanood namin kayo na masira ang bayan ninyo. Ganon. Di po ba? Yun ang nakakalungkot. Kapwa natin mga Pilipino ang mismong umaalipusta pa dito kila J. Tariela. Isa sa dahilan, mga bossing, ang pinost pala is binayaran ng China o binayaran ng US si J. Tariela. Pakinggan niyo po. Kaninang umaga ay pumunta sa Manila City Prosecutor's Office si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasama ang Movement Against Disinformation o MAD. Ayon kay Tariela, sasampahan nila ng kasong cyber libel si Sasot dahil sa cyber libel, mga bossing. Wala hong yun. Kumbaga, kulong po yun sa Pilipinas, mga bossing, kapag napatunayan ho. Itong issue ng fake news na sinabi ng vlogger sa social media. Una ay ang may natanggap umanong $4 million si Commodore Tariela na talent fee mula sa Amerika. Kumbaga, sige, pilitin mo na ipagtanggol mo ang bansang Pilipinas. Pilitin mo na ipagtanggol ang West Philippine Sea. No? Tapos, ang sasabihin nila, may natanggap na talent fee sa US. Parang layo naman, no? Itong mga tao na to, ginagampanan lang ang kanilang tungkulin, mga bossing, para po manatili ang karapatan kung alin ang atin. Dalawa ay ang sinasabi naman ng vlogger na may kinuha umano si Tariela na 3 bag na may lamang pera mula sa Diyos ko po, yung mga fake news nyo bang mga DDS, hindi ba pwedeng updated? Naalala nyo yung sa Congress naman ho, mga kababayan, no? Merong mga gumawa ng edit na picture. Ang binabanatan naman doon, si Martin Romualdez, si House Speaker Martin Romualdez. Nilagyan ng tumpok-tumpok na pera, tapos nakaganon. Tapos may congressman sa harap. No? Yung mga fake news ho nila, mga bossing, pang 19 kopong-kopong, yung tipo pong mga sinaunang Pilipino, sila unang tao ang mga maniniwala ho. Bakit? Ngayon ho, mga bossing, ang binanggit daw ni Sas, meron daw kinuha 3 bag na pera
si Tariela. Atras ko ha. Oh. Nasabi naman ng vlogger na may kinuha umano si Tariela na 3 bag na may lamang pera mula sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Ayan. Hindi ba pwedeng, oy Jay, no? Tumawag ako sa iyo ba? Oh, tumawag ako sa iyo. No? Pinahanda ko na yung manager's check. Iabot na lang nung sekretarya ko sa iyo. Naka-envelope 'yun. Oy Jay, nasa akin na yung bank account mo. Total naman kilala ko doon sa bangko, i-wire transfer ko na lang sa iyo. O i-transfer, online transfer ko na lang sa iyo. Total naman kilala nila ako, na House Speaker ako. Hahayaan nila na makapag-transfer ng milyon-milyon. Hindi ba pwedeng gano'n na lang? Yung kasi ho, mga bossing, yung bag-bag na pera ng GG, nandyan na, bago na naman ang litrato mo. Panglumang tao na ho yun. Yung pang mga 1990s, yun. 'Di ba? Ang hirap na pong paniwalaan ng mga fake news na ganyan na may kinuhang bagbag na pera. Hindi na po nag-e-exist. May mga GCash na nga. 'Di ba? May online transfer na nga. Oh. 'Di ba? At ang huli ay ang sinasabi nitong Project Atlantis naman ng mga Amerikano. Ayon kay PCG spokesperson Tariela, walang katotohanan at walang basihan ang mga sinasabi ni Sasot. People who follows him or believes on whatever he tweets or posts sa Facebook, tatanggapin nila na to na as a gospel truth, no? So through challenging Miss Sasot dito sa court for the Ayan, tapos ang sasabihin na naman po nila, sinisikil ang aming karapatan na magpahayag o magpahayag. Kung wala na pong katotohanan at napaka-imposible na po ng mga sinasabi, labas na po sa karapatan yon. Kung paninira lang po, wala na kayong karapatan para manira ng tao. O yan. Kaya po nagkaso, sina-challenge niya. Patunayan mo yung sinabi mo. Pag napatunayan mo, talo ko sa kaso. Pag hindi mo napatunayan, talo ka sa kaso. May kulong ho yan sa Pilipinas. Sabi ni Master Chief, balik Marcoleta tayo. Ayaw mo na siya doon. Oh. for him to produce evidence to say na factual at totoo yung ipinagpo-post niya na yan, I think this is the proper venue. Correct. O, di ba? Tama naman ho. Tapos ang sasabihin na, oy, ganito ba ang laban ninyo kapag kaming mga vlogger, alam nyo, wala kaming laban. Kayo, yung mga nasa posisyon, kakasuhan nyo na lang kami. Baka kasi lagpas na doon sa mga karapatang pantao yung mga ginagawa ninyo. Ang Movement Against Disinformation naman nanindigan na ang fake news na ipinapakalat ni Sasot ay hindi lamang personal na paninirang puri kay Tariela. Bilang isang opisyal ng pamahalaan, ang mga ibinabatong ito sa kanya ay nakakaapekto na rin sa national interest. Saka lalo ho tayong mapapaniwala o maniniwala lalo doon sa sinasabi ni Katrina Ponce Enrile na may mga tumatanggap ng pera galing sa China. Nasaan ba? Tapos ngayon si Sas nasaan ho ngayon? Nasa China yata kung di ako nagkakamali si Sas. Di ho ba? Sabi, ano ba talaga ang pronoun dyan sa Sasot na yan? His or her? Ewan ko. Napaka-importante ang public interest at national interest dito, di ba? Because basically, ang kinommunicate ni Sasot sa kanya mga social media attacks against Commodore Tariela, if you side with the Philippines against China, we will attack you. Di ba? Yun ang basic na basic na message doon, di ba? Kapag ikaw laban sa China, aatakihin ka namin. Di ba? Ano ang dahilan? Bakit nyo aatakihin yung mga kapwa natin Pilipino na lumalaban para sa
ating karapatan, lalo na dyan sa West Philippine Sea. Ano ang dahilan? Yun ang tanong ngayon. Ano ang dahilan? Bakit mas ipinaglalaban ang China, no? Para kalabanin yung kapwa natin Pilipino. Ano ang dahilan? Oh. Kayo po dyan sa comment section, ano po masasabi niyong dahilan? Bakit nila inaatake itong si Jay Tariela?